Kumusta guys? Biyernes ng umaga ngayon, September 26. Maulan na umaga. Actually, suspended po yung mga klase dahil sa bagyo. And kanina, kakatapos lang po bumuhos. Napakalakas na ulan dito po sa lugar natin. And stay safe po dahil malakas po itong bagyo na ito, kaya ingat po tayong lahat. Grabe no, kahapon nagkaroon po ng hearing muli dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee at may mga bago na naman po pasapog patungkol po rito sa mga di umano sangkot daw dito sa pangungumisyon dito po sa bilyong piso. Actually trilyong piso yung pinag-uusapan natin dito pagdating sa pondo para sa flood control pa lang. Hindi po natin pinag-uusapan yung pondo para sa ibang mga infrastructure projects na baka kinukulumbat din o ninanakaw din itong mga walang hiya sa gobyerno. Kaya minsan ako curious po ako, no? Kayo, di ba kayo ako curious? Pag ganitong panahon na malakas po yung bagyo tapos mataas yung pagbaha, ano kaya tumatakbo sa isip ng mga mandarambong sa gobyerno? Di ba yung mga magnanakaw dyan po sa DPWH, mga kasabwat nila sa COA, kasabwat nila sa Senado, sa House of Representatives, yung mga wala ng kontraktor, pati na po yung mga nepo relatives nila, di ba? Mga nakikita tayong mga nepo babies, yung anak nitong mga walang hiya na nagpapakasasa sa yaman na pinaghirapan nating lahat, yung mga nepo wives sa mga politiko, tsaka mga tiwaling government officials. Sabi nga na iba, pati raw meron na yata mga nepo kabit ngayon no? Mga nepo mistresses. Actually, nakakasuka po, no? Isipin nyo, habang higit na nakararami po sa mga kababayan natin talaga nagdurusa, lalo pag umuulan, lalo pag malakas po yung bagyo. Ako, konsensya pa kaya itong mga walang yang ito sa gobyerno? Ano kaya tumatakbo sa isip nila? Baka naman nag-tune out na lang sila, hindi nila binubuksan yung TV nila, hindi nakikinig sa radyo, o kaya ini-ignore na lang na sa kanilang social media feeds itong mga panghihiyang ginagawa sa kanila. At tama po yung ginagawa ng mga kababayan natin, pinamumukha po dito sa mga walang hiya kung gaano po kakapal yung pagmumukha nila. Pero kung pupuntahan po natin yung mga lumalabas na so far o nailabas na ito po sa investigasyon ng Senado, for instance, talaga nakakalula po itong pandarambong na ginagawa itong mga walang hiya ito sa ating gobyerno. Isipin nyo, no? Lahat tayo walang choice, nagbabayad tayo ng buwis. The fact that we exist dito sa mundo, diba? Meron tayong buwis na binabayaran Pero isipin yung ginagawa nito mga mandarambong na ito, no? Nag-aambag-ambag tayo ng ating mga buwis sa ating mga serbisyong kinukuha, mga binabayaran nating serbisyo, tsaka mga produkto, pati po yung income tax, di ba? Lahat yan, ambag natin lahat yan para po dito sa ating gobyerno, hoping na ibabalik po sa atin itong ating mga ambag sa pamamagitan po ng buwis, ibabalik sa atin sa pamamagitan ng matinong serbisyo at saka mga programa. Pero nangyayari, isang malaking sindikato yung lumalabas hindi po ba? Nakikita nyo ba yung mga lumalabas niya sa Senado? Lumalabas sa pinaghahati-hatian itong mga mandarambong na ito, ating mga pinaghirapan. Binubulsa nila, pero proponent para sa mga proyekto, flood control. Nasa 25%, minsan daw 30%, iba 15% ng halaga ng proyekto. Iba pa yung hati, inapupunta doon sa kontraktor, DPWH, tsaka iba pa mga nilalagyan nila. Isipin nyo, no? Hard-earned money natin, pinaghahati-hatian ng mga walang yang ito. Tapos pinagmamalaki pa nila, binabalandra pa nila sa social media yung nakaw nila. At yung iba, kakapal ang mukha, no? Talagang ayaw pa umamin. Iba mga umamin naman, lumalabas sa parang may aminin silang marami, pero meron silang ikukubli. Which brings me to my next point. Ito lumalabas na merong battle of narratives dito so far sa investigasyon patungkol po sa flood control. May mga grupo na gustong idiin lang sa ilang mga politiko yung sisi o yung issue. Iba gusto isisi lang sa ilang siguro kongresista. Diba makikita natin na merong pagkilos para
idawit dito si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasama si Zaldico. Iba naman si Chis Escudero at saka iba mga senador. Ako wala akong pakialam sa kahit sino sa mga yan. No? Kung mga nagnakaw yan, kung mga mandarambong yan, lahat siyang panagutin. Hindi pwedeng kumikiling lang tayo sa isang side. Kakampi kunwari yung iba dito kay Martin, iba kakampi kay Chis Escudero, tapos yung iba kalilimutan na, iwan na yung ibang may mga pananagutan. Yung tipong sisisihin lang kunwari yung DPWH, sisisihin lang yung nasa yung mga contractor. Hindi pwedeng ganun po yung kalakaran. You know? Lahat po panagutin. At dapat po, mayroong malakas na ebidensya sa bawat isa. Ako nung ko po sinasabi, no? Ngayon lumalabas na yung mga revelasyon patungkol dito kay Zaldico at nakakalula kung totoo po lahat ito, no? Mali-maletang pinag-uusapan natin dito na kickback. Tapos, ang posisyon na hinawakan dati ni Zaldico, chairman po ng Appropriations Committee, napaka-powerful po ng committee na yan. Ang pinagtataka ko noon hanggang ngayon, pwede bang si Zaldico lang ang nakakaalam ng lahat ng insertion na yan? O hindi ba open secret yan sa House? Pati po sa Senado. Paano po yung mga nag-insert dyan? Pwede bang hindi alam ng speaker? Ang speaker noon si Ferdinand Martin Romualdez, yung mga pinagagawa nito si Zaldico. Malabo yata, no? Kasi sinasabi ko yung insertions, no? Pwede bang hindi alam ng speaker yun? Kaya ngayon dapat sumagot dito yung speaker pagdating po doon sa mga insertions na yun. Doon ko po sinasabi, kung talagang seryoso itong mga politiko na ito na talagang mag-cooperate dito sa investigasyon na ito, ilabas nyo yung listahan ng lahat ng mga senador, ng lahat ng mga kongresista, walang sisinuhin, na nag-insert po sa budget over the past few years. Diba? 2025, 2024, 2023, pati po in the past, no? Miski previous administration. Ilabas yung mga listahan. Sino ba yung mga nagsingit ng mga dambuhalang pondo na yan? At tumalabas ngayon, iba napunta sa ghost projects, iba substandard projects. At yung ba, actually lahat yata kinupitan eh. Kasi doon sa mga testimonya na lumalabas niya sa Senado, lumalabas na yung sa Bulacan 1st District at least. Wala raw yatang bidding na hindi rigged o dinoktor. 'Di ba? So talaga nakakapika nakakagigil po, nakakadismaya, nakakagalit, nakakapagpuyos itong mga ginagawa nitong mga walang yang ito. Sabi niyo, ito nakikita ko habang nagmamaneho ako. Ang daming mga nagmamaneho ng Grab, Lalamove, yung mga delivery riders, hindi po ba? O yan nagpapakahirap yung mga yan. Lumulusong sa baha. Sinasakripisyo yung oras sa pamilya, kaya mas extended yung trabaho nila para mas malaking kita. Lahat yan nagbabayad ng buwis. Samantalang ito mga walang yang ito, abroad, pa shopping, payati-yate. Di ba nakakagigil Kaya sa akin dapat hindi pwedeng wala pong managot dito at hindi pwedeng iilan lang. Pero sa akin lang dapat dapat mapagmatyag po tayo. Dapat wise po tayo. Hindi pwedeng maniniwala lang tayo sa isang naratibo na nagsusulong ng siguro pagpapanagot ng iilan lang. Tapos ingat din po kayo dahil meron talaga mga puwersa na ginagamit naman itong issue na ito para pabagsakin itong kasalukuyang pamahalaan para ang ipasok nila sino pa ba? Itong si Sara Duterte. So ingat po tayo dyan. Nakakapika na po na winawalang hiya tayo over the years itong mga corrupt na ito. Tapos magagago na naman tayo itong mga puwersa ng kadiliman na gustong mag-take advantage po dito sa issue na ito. So ingat po tayo. Ingat po tayo, hindi lang po sa bagyo, kundi rin po dito sa dilubyo ng kasakiman at kasamaan itong mga walang yang ito. Sige po, ingat po.